Lord, we stand in your presence, O Lord God, because we know that you are here with us. You have said to your word that 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them. Father, we want to thank you because you are the reason why we have gathered here to listen and learn from you. Yes. We submit every faculties of our lives. Lord, teach us, Lord. Fill our intellect, O God. And let your word continue to penetrate our hearts and direct us how to live in this world. Father, thank you. Bless your people, even those who are joining us online. Father, we pray for your blessing upon each and everyone as we continue to desire to listen and live in accordance to your will. Father, thank you. Bless your word. Use your servant. Use me as your mouthpiece, O God. Anoint my lips, Lord, so that whatever you will, it will be done, Lord. Father, thank you. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Monday na naman. Anong date ngayon? November 10. Oh, November 10. pala ngayon. Okay, mamaya katapusan na naman. Praise God. Hallelujah. So, our lesson this afternoon. Ang lesson natin this afternoon is the Shunammite woman. Shunammite woman. That is found in Second Kings chapter 4. Okay, basahin natin at habang binabasa natin ay titingnan natin kung ano po ang mga lesson that we could learn in this Shunammite woman. Okay. One day, Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there, who urged him to stay for a meal. So whenever he came by, he stopped there to eat. Yan, maganda naman yan, ano? Dati pagdagdagasan na pangpanganan na. Yan. Ang bait-bait naman itong woman na ito. Yan. She said to her husband, tignan ninyo magandang istorya ito eh. She said to her husband, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. May discernment ito Shunammite woman na ito. Sabi niya, ito'y tao nga kanayon lumablabas ito'y kat a holy man of God. Yan. Daddy, can we stay there? Let's make a small room on the roof. Yan. And put in it a bed and a table. Yan. Ganda, ano? Karamit na small room diya roof. Kargaan na itugaw. Gandang bisaan. Ganda, ano? Ang bait naman ito. Baka rocking chair pa. No? Ayan. And lamp for him. Tapno ada bed na, ada room na, ada bed na, ada table, ada chair, ada iti lamp na. Tas na hotel. Yeah.
sa hotel, baka nasabon na yung chaya, na-shampoo na, na-toothbrush na. Maawan din yung baga dito eh. Malay tayo nga. Yeah. Then he can stay there whenever he comes to us. Yeah. Karami na, tatlo. Every time na lumabas dito eh, agyan dito eh, kata, isulti pagyanan na, ay tanga kwarto. Praise the Lord. Ang sarap pakinggan ng mga tao na ganun ang isipan nila sa mga anak ng Diyos. Yeah? Ijay balay ni Ijay laon mo. Pagdagdagasan ti Pastor Eli. Pastor Eli City. Ijay. Namawan ti man ti kwarto da. Amo yung kibalay ti igurot na hindi pumpunganan. Awan kwarto na, basta agaplag na amin. Ganon. Okay. Next verse. One day, when Elisha came, he went up to his room and lay down there. Wow, sarap matulog. Nabanbanog siguro ni Elijah. Pagod na pagod si Elijah. Tapos, pagdating doon, ayan, punta ka sa room mo. Nag-lie down. Hallelujah. Siguro kutsyon. At least makarelax siya. Oray no awan ti kwan, basta room, makarelax ka kung alam mo nag-iisa ka, di ba? Okay. Next verse, kayo naman ang pagbasa. He said to his servant Gehazi, "Call the Shunammite." So he called her, and she stood before him. Sabi ni si Gehazi, ang servant ni Elisha. Sabi niya, tawagin mo yung Shunammite. Kaya tinawagan ni Gehazi. Sige, tuloy ninyo. Elisha said to him, "Tell her, you have gone to all this trouble for us. Now what can be done for you? Can we speak on your behalf to the king or the commander of the army?" She replied, "I have a home among my own people." Yan, pinatawag niya. Sabi ni Elisha, sabihin mo sa kanya, ado launa yan ti nakakumit-kumam kada kami. Parang gano'n, di ba? Muyo di Ilocano, nalagsin di Ilocano. Pinaka isturbo madaya, kumit-kumam. Dapat lamot di Ilocano. Adoon na yan. Di naka-istirwam, naka-abalaam kada kami. Now, what can be done for you? Anyati, mabalimlimot na maaramid ka. Yan, ay bayan, yan. Kita niyo? Iti aramid mo, masupapakan dayta. Yan, masupapakan dayta. Can we speak on behalf to the king or to the commander of the army? Mabalimot na kasauni, dahil the king kan army in behalf of you at matulungan da ka. Kasi dyan siguro, di ba na? Kat ko lang na dito ay, she replied, "I have a home among my own people." Ayan. Talagang aksyon na may tayo, kontento kung ano ang nasa kanya. Hindi niya dinidesire yung maramiyang pagmumukhay. Kundi kontento siya. Next verse. What can be done for her? Elisha asked. Gehazi said, "She has no son, and her husband is old." Sabi niya, what can be done for her? Anong magagawa natin din sa kanya? Sudat yung problema na nyamot ng isubanda niya. Sabi niya sa servant niya, "Yan mo niya ramidan ta. Yan mo niya ramidan ta katas pang subanda nasayaan na ramidan na." Yan. Gehazi said, "I
awan di anak mo. Awan di anak na. Nagyasa mo ng kadlakay. Oh. Siguro uminday kayo na nag-asawa na, no? Wala silang anak. She has no son. And her husband is old. Ano ka dyan? Friend ko, ko na. Nagamit ni, pangan? Uso-uso diya Hawaiano ini. Yeah? Hawaiano nga lalakay na at pipinchon na pero pati sawaan na diya Pilipinas ko. Kunan daya ay kunan daya at sisino din kami. Sagot ang puno na. Sagot ang muray na kayo basta anak kwarta na. Minsan ko kasi yung tao eh. Muray na kayo basta anak kwarta na. Apat na Kunan dyan isa. Ano na kayo mamatay? Ano talaga ni panunod kayo noon niya ako just tingnan niya. Okay. So Gehazi said, she has no son and her husband is old. Malakay. Awan kay anak na kadlakayon din dyan. Asawa na, kastamad doon nga din dyan lakay yung manak. Next verse. Then Elisha said, call her. So he called her, and she told him the story. So inayaban ni Elijah ang kayaban. So, inayaban na tinawag nila itong Shunammite woman at tumindig doon or tumayo doon sa doorway, sabi niya. Okay, next. About this time next year, Elijah said, you will hold a son in your arms. No, my Lord. She objected. Please, man of God, don't mislead your servant. Ano ba sabi niya? Sabi yung ni Elijah, about this time, next year? Next year, isaksak mo doon, maubing. Siyempre, no, my Lord. She objected. Please, man of God. Yeah. Please, man of God, don't mislead your servant. Siguro, siyempre, medyo kulang pa iman pamati na, ha? Yan. Yan. Pero tingnan natin. Tingnan natin. But the woman became pregnant, and the next year, about at the same time, she gave birth to a son, just as Elijah had told her. Tingnan mo. Natungkal. Yeah. Praise the Lord. So makita natin dito na ang kapalit. Naniniwala ako na matagal na silang nagdi-desire ng anak. Yeah? Because lalong-lalo na sa noong unang panahon, noong unang panahon, kung wala kang anak, cursed ang womb. Kaya, very, yung naaagi yung mag-asawa na walang anak. Lalong-lalo na noon. Kaya, tingnan ninyo, pinilit ni Abraham na nagkaroon sila ng son because wala silang anak kay Sarah, di ba? Kaya, wala silang late na sila. Pero ito, kaya, naniniwala ako na masayang-masaya itong babaeng ito dahil nagkaroon ng baby. Hallelujah. The same, tingnan ninyo, the woman became pregnant and the next year, about that same time, she gave birth to a son just as Elisha had told her. Tanyo? Yan. Kaya, kung walang anak dyan, pwede kayo. Yan. Pero kung hindi kayo bibigyan ni Lord, huwag kayong huwag ninyong pilitin dahil baka spiritual na anak ang ibibigay ng Panginoon sa inyo. Amen? Next verse. The child grew, and one day he went out to his father, who was with the reapers. Next. He said to his father,
my head, his father told the servant, carry him to his mother. Next. After the servant had lifted him up and carried him to his mother, the boy sat on her lap until noon, and then he died. Tingnan ninyo ito, ha? Ay, nag-over na kayo, nagulagat yung pa yun. Noong lumago yung bata, sabi niya. Lumago yung bata. Tapos pumunta sa tatay niya, masakit ang ulo ko tayo, sabi niya. So sabi yung tatay, dalhin mo sa kanyang nanay. Kasi nag-relieve na sila eh. Dalhin mo sa kanyang nanay. So, sabi niya dito na yung mother, the boy sat on her lap. Until noon. Yan, yung bata sinasaknot na. Nasaknot ni mother niya. And then he died. Namatay. Tingnan ninyo, kahit sakit lang ang ulo, nakakamatay. Masakit lang ang ulo niya eh. Grabe naman. Siyempre masakit bilang isang nanay. Ay, masakit mawalan ka ng anak. Next. He said to his father, she went up and laid him on the bed of the man of God, then shut the door and went out. Yung mother niya, noong nakita niya na namatay yung bata, ang ginawa niya, inakyat niya doon sa taas. Kung saan yung ginawa nila na bed ni Elisha. Yung ginawa nila na room, ginawa nilang bed ng man of God, doon niya pinatulog yung bata. Next, kahit ako nang magbasa. She called her husband and said, "Please send me one of the servants and a donkey so I can go to the man of God quickly and return." Sabi niya sa asawa na, "Please send me one of the servants and a donkey na paglugana ka so that I could go to the man of God and babalik ako kaagad." Hindi niya sinabi na namatay yung bata. Tayo talagang kung sino yung ano niyan, sabihin ka agad. Naturod na ito yung mother niya. Naturod na ito eh. Kasi imagine na tayo. Naturod na ito eh. Hantay nga ang sangit. Siyempre, no, nagsangit. Ay, nagsangit ka. Unang kuman ni lakay na niya. Naturod. Okay. Next verse. "Why go to him today?" he asked. "It's not the new moon or Sabbath." "That's all right," she said. Abay nga mapagkatata. Hanot nga new moon, hanot nga fiesta, hanot nga Sabbath. Abay nga mapagka. "That's all right," sabi nila. He saddled the donkey and said to her servant, "Lead on. Don't slow down for me unless I tell you." Sige, Intan. Hang ka lagi sa slow down unless may baga. Paratakan ta. Imagine na lang yung talagang very fast yung pagtaray ni donkey. No? Apay makataray ni donkey ni bata. Hanti donkey. Gabuta na kang tibagin na ganda ko tikuan. Uray ininayadan na itang kasalanatan. Naparatan. Kasla titao niya. Titao, no atiduk ti atang na uray ininayadan na umutunan. Yan. So she set out and came to the man of God at Mount Carmel. When he saw her in the distance, nung nakita niya ang servant of God, itong babae, the man of God said to his servant Gehazi, "Look, there's a Shunammite." Next verse. "Run to meet her and ask her, 'Are you all right?'" You run
right? Is your husband alright? No. Wala lang ako. Is your husband alright? Sabi niya. Is your child alright? Oh, is your child alright? They are alright, but Alright, alright. Pwede husband niyo, awan sa ganyo. Awan na. Nabuking kayo dyan. Ayan ang tanong. Everything is alright, she said. Yeah? When she reached the man of God at the mountain, okay, kasi yung servant yung nag-meet sa kanya, di ba? Okay. She took hold of his feet. Gehazi came over to push her away. Yan, syempre, di ba sa-basa yan. Si Gehazi, ayan, i-introduce na para medyo lumayo. But the man of God said, leave her alone. She said, she is in bitter distress. No. Na-discern ng babae, ay yung servant of God na talagang stress yung babae. But the Lord has hidden it from me and has not told me why. That time, hindi sinabi ng Panginoon kay Elijah kung ano ang nangyari. Alam niyo kasi, noon, diretso ang Panginoon na nakikiusap sa mga propeta. Yan. Kaya yung mga king, nag-aas sila sa propeta ng Panginoon. Lalo-lalo na kung by war, tinatanong nila kung mananalo sila, or kung ano-ano yan, tinatanong nila sa mga propeta, because the Lord is speaking directly to the prophet. Pero that time, hindi sinabi ni Lord kay Elijah. Yeah? Next verse. Ang alam lang niya, may problema itong babae. Yeah? Did I ask you for a son? My Lord? Humingi ba ako ng anak sa iyo? She said, didn't I tell you, don't raise my hopes? Handa ko mga kanti. Namnaman na may kanti anak. Yan. Next. Elisha said to Gehazi, naku ka ni Elijah. Tuck your cloak into your belt. Take my staff. Kunin mo yung staff ko. And your hand and run. Sige, you run. Alaon diya sa ukod ko. Sabi niya. Don't greet anyone you meet. Ano nga, gigritan, sino man ang masasalubong mo. And if anyone greets you, do not answer. Kung may mag-greet sa'yo, huwag mong sagutin. Bakit ganun? Ibig sabihin, there is urgent. Siyempre, kung kausapin mo pa, madibili na. Di ba, alis ka kayo nung, abay, mama na, ako'y ayan. Kastoy, sino nakin anak? Ayan, tinangyari kanya na. Kung nakada, anong to, linggana nga. Kasi mo, di ba, nadam, di ba, sabat mo, ito na madamdamat, tugaw kayong galuwa. Istorya kayo, uray, idipidala. Sa probinsya, ganun kahit sa gilid ng daan. Ayan, magpuubo na sila doon, mag-iistoryahan nila. Tapos nagtatabakuhan sila. Yan, nagtatabakuhan. Ang-share na lang, titabako mo na sigarilyo, at ang tutugaw na, higit-kidalan, at ang istoryahan. Yan. Do not answer. Tapos ko na. Lay my staff on the boy's face. Lay my staff on the boy's face. Sabi niya. Lay mo yung tungkod ko in the
boy's face. Alam niyo, the anointing. The anointing is there. Yan. Ito. But the child's mother said, as surely as the Lord lives, and as you live, I will not leave. I will not leave you. Wow. Habang buhay ang Diyos at buhay ka, hindi ako aalis dito. Ibig sabihin, gusto yung Shunammite woman na talagang yung man of God sasama. So, sabi niya dito, so, he got up and followed her. Kaya sumama si man of God. Next verse. Gehazi went on ahead and laid the staff on the boy's face. But there was no sound or response. Pumunta si Gehazi. Ang maganda dito, si Gehazi ay obedient din sa kanyang master. Yan. Kaya we need to learn to be obedient also to our master. Amen? Amen. To your employers, to your leaders, to your pastors. Yeah. So, Gehazi went back to meet Elisha and told him. Kaya walang response. Siguro, ganun-ganun niya. Tinitingnan siguro kung mula at gawin yan. Pero wala. So, ginawa ni Elisha, lumabas siya para i-meet sila Elisha and the mother. The boy has not awakened. Sabi niya, sir, hindi naman bumangon ang bata. Sabi niya. Tingnan niyo natin. When Elisha reached the house, yan, dumating na si Elisha. There was the boy lying dead on his couch. Yan, nakalay down yung dead na bata doon. Next. He went in, shut the door on the two of them, and prayed to the Lord. Yan. Kaya pagdating ni Elijah, and close niya yung room, kaya dadalawa lang sila doon, nanalangin sa Panginoon. Yan. Nanalangin sa Panginoon. Then, next, what happened? Then he got on the bed and lay on the boy. Mouth to mouth, eyes to eyes, hands to hands. Lay down yung boy. Mouth to mouth, eyes to eyes, hand to hand. Sabi niya. As he stretched himself out on the boy's body grew warm. Hallelujah. Yan. Pumudot di jaya, paminjaya, obey. Tingnan na natin yung next. Elisha turned away and walked back and forth in the room. Siyempre, lumalakad, praying. Maybe Elijah is speaking in tongues, roaming around, back and forth, sabi niya. And then got on the bed and then stretched out on him once more. And after that, he got on the bed again. Then after that, sabi niya dito, the boy is sneezed 7 times. And opened his eyes. Hallelujah! There is power. The boy got healed and came to life again. 7 times. Siguro, haching!
Di nagmulagan. Madaydayo kay Apo. Praise God. Hallelujah. And next, Elisha summoned Gizani and said, "Call the Shunammite." And he did. Sabi ni Elisha, "You call the Shunammite woman." Very alert mo na ito'y gihasing niya. Talaga maalis naman. So, tinawagan niya yung woman. When she came, she said, "Take your son." Hallelujah. Take your son. And verse 37, nagsabi, she came in, fell at his feet, and bowed to the ground. Then she took her son and went out. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Buhay ang ating Diyos. Amen? Yes. God can do miracle to those people who really focus and serve Him and have had that faith in Him, that even though in times of this situation, kind of trouble, hindi nagiging itong babae. Okay. So, marami pong lesson na makikita natin dito. Unang-una, tayo, siguro, some of you, na yun lang ninyo nabasa. Okay. Unang-una, ang naaral na makikita natin dito, mapupulot natin dito is service and hospitality. Yan. Sa bagay, tayong mga Pilipino, sanay tayo, very hospitable tayo. Yan. Okay, makikita natin dito na ang Shunammite, at dami ijay puso na that she served everyone regardless of her background. Ang dapat mo na yung amunay ko aglablabas na. Ika na nga lumaglagas. And nga, ganun din sa atin. We need to learn to serve. We need to learn to share the Word of God. Whatever. Nanyaman di background na rin na tao. Yeah? We learn to give our service. We learn to respect it. Hantay ko mga agpilpili. Amen? Lalo-lalo na kung paglilingkod sa Panginoon ang pag-uusapan, hindi tayo namimili. We can learn in here that we must also ready and willing to provide service for others. Tingnan ninyo itong Shunammite na ito. Talagang very kind, very hospital, nandun yung ugali niya na very hospitality siya. Yan. Kaya ganun din tayo. Sa bagay na tayo mga Pilipino, sanay tayo tikas dyan. Okay. Another lesson that we can get in here is recognizing the spirituality of others. Yan. Ada po panangbig tayo. You know, upon serving the Shunammite, serving the Shunammite woman, serving Elisha asked her what he could do for. Pero, sabi niya, anong sabi nang yung Shunammite? When the Shunammite woman saw Elijah, she said to her husband, "I know that this is a holy man of
Diba? Na-recognize niya. Ngayon, ma-recognize mo ti may isa nga tao na talagang naalipan ni Apo Diyos. Di sumarunong nga aramidan. At dati respeto, kan at dati panagkaroon mo. Dahil kata, talagang piman nga, dumagdagas lang, pero na-discern. Sa bagay, nung sa Pilipinas hangin, at dating, no kanayon na lumabasa, ito no kata, dumagas kayo, pastor. O hinom kayo. Yan. Unuhan ka, adampi kwa, o may kayo tag-narinda kayo ba? Takas dyan. Nagmayat din nga dinggan. Yan. Nagmayat na dinggan. Amo yung nagmayat nga tulanin na ito issue na may respect. No, ang mga alipan ti Apo. It's good to bless them. Respect them. Nuhan mat nga alipan ti Apo kat kulto. Ay kunanan mo ti Bibiana. Saan mo kapaspas ito, di balay mo. Grabe mat di dyan niya. One. Iti father side ni, ano di saksi. Father side ni, saksi, nagano di saksi na side kakasinsin ni, uncle ni, kat na umay dagay, kaghan naman kumabali na anak. Kata, isunod na kami, wati kakasinsin da dyan, wano umayanda. Nang tibalay ni han na mailala. Diba? Kas dyan probinsya. Han nga mailak tibalay, sumbrok ka. Kan uminom ti uminom. So nga ako da, napunta ka bagyanda kami. Mapadalat ka mga ni Jayan. Balay ni urawan kita. Sumbrok dalat ta, mapadag luto. Ang andalat ta. Okay. Another lesson that we can get in here is contentment. Contentment. Diba, damdamagan ni Elisha. Anya ti maaramid ni kanka in return. Di aramidin, tinaramid ko kada kami. Kunan ni Elisha. Anya mo yun ti kunan diya yung woman. I will dwell among my own people. Kunan na, okay at lang dito. May nanayon na kalikindi ka kanwa. Ready pa, dahil Elisha amang tulong ko man, mag-isaw. Kas dyan di Kristiyano. Adahan di pa nakakonsinto. Nang ti tao, naringat na makontinto, di ba? Agkararag ka ni Apo Diyos ko na, Apo, ikandak man ti motor ko. Tuloy ikan ni Apo Diyos, agkararag naman yan, ikandak manan, Apo, ti jeep ko. Doon ada ti jeep na. Niya, si Marunong. Siguro ito sa Marunong, ito ada ti bus na, ada ti kan, aeroplano, Apo. Wala lang siguro. At nga makuntin to kita. Pero may isang aldan na makita natin dito is contentment. Makuntinto tayo kuman. Dahil pa nang ibaga na nga, I will dwell among my own people. This demonstrate that she was a simple woman. And she did not expect anything in return. Ay, may tikas to yun yan. Ada na arami ng kakano nga panpanunod nga sukulian na daita. Ano nga panpanunod? Just do it and do it and do it. Let the Lord bless you and everything that you are doing. Just do it with all your heart. Hallelujah. Amen? Amen. Kaya makita din natin dito, despite nga desire na nga magkakaroon di anak na ito'y babae, pero kontento lang tayo biyag na, in-submit na, tibiyag na, di anyaman na pagayatan ni Apo Diyos na anyaman na circumstansya, ti panibiyag na.
Hallelujah. Amen? Amen. Amen. Number 4, lesson that we can get. Always go forward and never backward. Forward, sige lang. Ano man ang mga sitwasyon, sige, mag-forward tayo. You see, on the way to see Elijah, the Shunammite woman told the man to drive him, go forward, do not stop unless I will tell you. In spite yung mga sitwasyon niya, nandoon pa rin yung faith niya sa man of God. And Elisha represents the Lord in here. Talagang going forward, never backward. Kasi di pa nagserbi ka ni Apo Diyos. Amen? Ganun ang paglilingkod sa ating Panginoon. Na kahit anong mga sitwasyon, sige, forward pa rin. Amen? Amen. Alam mo lang di mangyari kanya tayo. At the end of the day, ni Apo Diyos maglarang tumarayan tayo man. Yeah? Walang iba. Kaya napakaganda. Sige, patuloy pa rin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ham tayo nga, balin na kasla udang. Ano yun, udang? Yung shrimp. Alam ninyo yung shrimp? Backward. Pabakwa. Hindi crab pa sa idol. Yung crab naman. Pa sa idol. Shrimp. Pero ang Kristiyano, forward. Amen? No, kailangan mag-forward tayo. Hindi tayo shrimp, hindi tayo crab. Yan. Tayo yung mga anak ng Diyos. Kaya never na mag-backward tayo. Yan. Anyo ngay alaw, never let doubt, fear, or anxiety make you look back. Yan. Instead, we should look to the author of lives, who is Jesus. Amen. Kita tayo na tayo. Diyos na nantag itibiyag kan angas tayo. That is number 4. Tama? Amen. Okay. We could learn in here also a lesson that the Lord reads the deepest part of our heart. Ni Apo Diyos, mabasa natin kaungan di puso tayo. The Lord is all-knowing and knows our innermost being, even though we may hide it from others. But God knows everything. All-knowing. So, rin nalamang tayo, amo ni Apo Diyos. Wala niya panpanunutan tayo, amo ni Apo Diyos. So, kung ada problema, ibang ang laanan. Lord, kasto iti kasasaad ko. Lord, kasto iti problema. Lord, kasto iti standing ko. You know, nobody but the Lord can experience the pain that we are experiencing. And we know that Jesus understands pain because He Himself was sweating blood before He was crucified. Amor, malikna ni ang Diyos, dagiti banog tayo. Makita ni ang Diyos, marikna na dagiti pain, ti puso tayo. Marikna na dagiti testing tayo. Marikna na dagiti dadagsel tayo. Tabak, before pa na na-cross na ako tayo nga sa Kristo, nagsafaran ang munan dagiti pagdadaanan tayo. Amen? Hallelujah. Kaya, we must learn. Kailangan na we must learn that our struggle is a blessing. Oh, baka no magigtod kayo dyan. Kung nga,
We must learn that our struggle is a blessing given to be able to help others in the midst of their problems. Amo yun nakapay nga, palpalubos ni Apo Diyos, di trouble, tigyan tayo. Bakit inaalaw ng Panginoon mga trouble, mga problema, so that we will become a blessing to others. We could advise them. No, awan ti experience mo, awan ti maibagang. No, awan experience mo, awan ti maitestimonyo. No, agbulbulod ka lang, iti experience ti dadluma, haan na epektibo. Yes, hindi epektibo. So, ano ko na, are your husband right? No. No, yun. Yeah? Diba minsan, i-allow ng Panginoon ang mga, yan, hindi kwan yung mga marriage relationship ninyo. But still pa rin, nakatayo kayo na naglilingkod sa Panginoon. Why God allowed the trouble testing sa marriage life ninyo so that you could advise someday somehow God will use you as an advisor to advise those people who are following you or yung mga bata. At ang mga experience ninyo, mga struggles ninyo, magiging blessing din sa kanila. Amen. Kunadan to, isunan to pa, nadagdagsin pa yung diba? Di barbaro ako may video. Nandiyan, ang problema dati ka yun da. Naging despair da. Adalang din istorya ko. Ayun, kasi kayang. Nada. You know, wado dagiti palubos ni Apo Diyos. That's why, umay man dagiti problema, darating ang mga problema. Yan nga, sabi ko, the Lord reads the deepest part of our heart. The Lord knows our pain, knows our situation. He is all-knowing. Alam niya lahat ang nangyayari. At kung makita ng Panginoon ang mga pangyayari sa buhay mo, at ikaw mo rin ay nakatayo sa iyong paglilingkod sa Kanya, yan. Napakaganda din anak ko. Mato iso. Muna na. Amen? Amen. Number 6. We could learn in here from this Shunammite humility and thankfulness. And after her son opened his eyes, she went in, fell at his feet, and bowed down to the ground. Diba? Sabi niya doon sa verse 39. Makita natin dito ang pagpapakumbaba niya. That's why if we learn to give thanks to the Lord and humble ourselves, like this Shunammite woman, in humility, we should bow down to the Lord in gratitude and thankfulness. And masabong na pakumbaba tayo, at dayaw tayo nagtaka ni Apo Diyos. Nagriyat ang dayaw na problema niya. Yan. Mahirap magpuri kung may problema ka. Pero dito mo ma-assess ang sarili mo. Dito mo ma-assess ang sarili mo na ikaw ay lumalago sa Panginoon. Ikaw ay malalim ang pagkaalam mo sa Panginoon. Na kahit marami kang problema, you can still stand and worship the Lord. Doon mo ipapakita sa Panginoon ang sakripisyo mo. Na kahit anong sitwasyon, nakatayo ka pa rin. Yeah? Amen? Kasama ang sakripisyo. Palagi kong sinasabi, sacrifice is not a loss. Sacrifice is a gain. Ang sakripisyo, gain ito, hindi pagkalugi. That's why sacrifice is not a loss. Sacrifice is a gain. Amen. Kaya it's good to
sacrifice. And number 7, new life and new beginning. Ano yan? As we endure through struggles, we should look forward and continue with our life in Christ Jesus. Kaya itong Shunammite, kahit ganun ang nangyari, pero nakita natin dito ang bagong buhay at bagong simula. Dahil itong anak niya, namatay pero nabuhay muli. Hallelujah! Praise the Lord. That's why God will give us a second chance to live. New beginning. Yeah? New life and a new beginning. Kasi yan, nikanda tayo dito, chance na agyan pa. Ay, wala tayo. New life ako na ito. Tuloy ko na ta. Ag-servican ka. Malay-layaw ki ako. Amen? Kaya doon sa Job chapter 17, can we read the Job chapter 17? And Job chapter 17 verse 9. Can we read that? Verse 9. Job chapter 17 verse 9. Nevertheless, the righteous will hold to their ways, and those with clean hands will grow stronger. Yeah? Another version. Another version. Sabi niya, the righteous keep moving forward. And those with clean hands, becoming stronger and stronger. Yan. Hallelujah. Kaya, tayo mga anak ng Diyos, kagaya ng Shunammite na ito, kahit gano'n, natasting sa anak niya, pero sige pa rin. Nagpatuloy na naglingkod sa Panginoon. Nagpatuloy na magpasalamat. Nagpatuloy na nag-bow down. Ganon din sa atin. Sabi niya dito, the righteous keep moving forward. And those with clean hands become stronger and stronger. Nakita ninyo yung naipus ko doon sa, naipus ko doon sa wall ko. Anong sabi doon? Ganda yun. Nakita ko kanina. Hebrews atin, Proverbs. Ganda yun. Nabasa ninyo? Paki-flash nga. Ano yan? Proverbs 20. Proverbs chapter 20, verse 30. Sige, Proverbs. Chapter 20, verse 30. Verse 30. Hurt times may hurt. Proverbs chapter 20, verse 30. yan. Blows and wounds rub away evil, and beating purrs they must be. Anong sabi dyan sa... Hard times may hurt, but they help you grow stronger. Yan. Hard times may hurts, But they help you grow stronger. but They help they you help you to grow stronger. Ayan. Kaya, praise the Lord. Ganun po ang gagawin natin. Marami, let us continue to serve others wholeheartedly. Let's be content and submit to the will of the Lord. Okay? Let us show to the Lord our true faith in Him. Let's continue to
be joyful even amidst of our troubles. Let's continue to be honest in the sight of God. And above all, let's continue to humble ourselves before the Lord and continue to serve Him. Amen? Kaya, purihin po ang Panginoon. Alam ninyo, makikita ng ang aral dito. Ang lahat ng ginagawa natin, sinusuklihan ni Lord. Yes. Ang ginawa ng Shunammite woman na ito, sinuklihan ng Panginoon. Diba? Sinuklihan niya. Alam niyo ang sinukli ng Panginoon? Yung wala sa Kanya. Alam ng Panginoon kung ano ang pwede niyang maisukli. Di ba sabi niya, kontento na ako. Pero alam ng Panginoon, may puwang ng puso. May gusto ng puso. Ganon din sa atin. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng sakripisyo natin, para sa Panginoon, hindi ito nasasayang. You just imagine the sacrifice of this Shunammite. Kita ninyo ang sakripisyo ng Shunammite woman na ito. Pero makita ninyo kung paano i-bless ni Lord. Yung hindi may bigay ng tao, ibinigay ni Lord. Diba? Kumaanag niya, anak, ito nawag lang yan. Alam niya ang Diyos, alam ng Panginoon din kung ano ang karapat dapat para sa inyo. Kaya, let us learn from this Shunammite woman. Let's continue to serve the Lord. Let's continue whatever is happening because God knows the best for you. Amen. 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 Salamat ako ti saong nga nagagami. Yes. Alain mo lang ti puso ni ako. Tanim mo po sa kadoktoran ng aming puso. Sana po, Panginoon, kagaya ng Shunammite woman na ito, Panginoon, na naglingkod na may katapatan at hindi niya in-expect ang sukli ng kanyang ginagawa. Pero nakita mo ang puso niya at ikaw po ang nag-bless sa babaeng ito. Salamat po, Diyos. Alam din namin, Panginoon, na pwede mong gawin sa mga tao like this Shunammite woman that she served you with all of her heart, O God. Never give up, bagkus nagpatuloy, Panginoon, at makita namin na kung ano ang kailangan niya. Ikaw po ang tumugon. Salamat, O Diyos, pagpanayin mo ang bawat isa sa amin, at ganun din, Panginoon, na sana kagaya kami din si Gehazi, na siya ay palaging handa na tumulong, handa na tuparin kung ano po ang utos ng kanyang master. Lord, thank you. Bless each and every one of us so that we are always ready, O Lord, to do your command, to do your word, O Lord God, that we are learning so that if you will come, Lord, you will bless us, you will reward us in accordance to our service unto you. Father, thank you. Bless now your people. In Jesus' name, amen.